Magandang araw, this is Joanne, Senior Sales Consultant. Welcome back to my channel. Kung bago naman po kayo sa channel ko ay thank you po at ito po ang napili nyong panoorin. Kung ang hilig po nila ay mga car reviews, product reviews, and travel vlog, ay i-click nyo na po yung subscribe button dyan, then hit nyo na rin po yung notification bell para manonotify po kayo every time po na mag-upload ako ng bagong video. Sa mga interesado naman po sa mga car accessories ay ilalagay ko na lang po yung product link sa description box. At ito na nga, sisimulan ko na ang full review ng 2023 Ford Everest Trend. Ito ang 2023 Ford Everest Trend 2.0 liter 4x2 6-speed automatic. Ang Ford Everest Trend ay ang entry level ng Everest dito sa Pilipinas. Ganun pa man, ito ay capable at komportable pa rin gamitin. Masasabi ko rin ng Everest Trend ay smart at may layunin ito. Kaya naman makabubuti na panoorin nyo po ito hanggang dulo. Ang Everest Trend ay may tatlong color options po. Ito ay ang Absolute Black, Aluminum Metallic, at ang huli ay ang Arctic White na exclusive lang para sa Trend at Limited. Tara at pag-usapan naman po natin ang harapan ng Everest Trend. Dahil mas pinalaki yung Everest kaya tama lang na binago yung design ng hood. Nang sa ganun kahit mabilis yung takbo ay maging stable pa rin. Mas naging attractive naman yung harapan dahil sa bagong design ng front grille at mayroon pa itong chrome horizontal bar sa gitna. Pagdating naman po sa headlights, ito ay naka-LED na. Bukod pa dyan ay mas naging attractive pa ang pagkakaroon nito ng unique design na daytime running lamps. At ang maganda pa po sa headlights ng Everest Trend ay mayroon din po itong features na auto on-off plus may follow me home pa. Nga po pala ang follow me home ay nagsisilbing liwanag papunta sa pinto ng bahay natin. So, ibig sabihin po kahit enough na natin yung engine, paglabas natin ay mag-i-stay pa po ng 30 seconds yung ilaw. Para po siya nagsisilbing flashlight natin. Then sa ibaba nito ay equipped rin po ito ng fog lamps na dagdag liwanag naman lalo na sa mas madilim na lugar, malakas ang ulan at kung nasa foggy area rin po tayo. And mayroon din po itong chrome accent kaya naman mas naging elegant tignan. Makikita rin po na body color ang front bumper nito with black accent sa gitna para bumagay naman siya sa grills. Sa ibaba nito ay makikita naman po yung dalawang tow hooks. Ayos to kasi malaking tulong ito sa pag-recover ng Everest natin once na stuck or na-trap tayo. Pagdating naman po sa wipers, ito ay naka-variable intermittent kaya manual po natin bubuksan ito. Tara at pag-usapan naman po natin ang under the hood. So ayan, after po natin buksan dyan sa bandang left side ng driver, punta po tayo dito sa gitna. Kapain po natin yung lever, then slide po natin para matanggal po sa pagkakalak doon, then iangat po natin. And gamitin po natin itong hood lift support. Ang Everest Trend ay may engine type na 2.0 liter turbo diesel. 1996cc naman ang displacement nito at mayroon itong maximum power na 170 PS at 3,500 RPM. Ang maximum torque nito ay 405 Nm at 1,750 to 2,250 RPM. At dahil sa mga ito kaya naman nagbibigay ito ng mas impressive power, torque, at fuel savings. Pag ang Everest Trend ay mayroon na rin pong roof rails. At least may additional lagayan po tayo ng mga luggage natin in case na puno na po yung cargo space natin sa likod. Bukod pa dyan ay nagbibigay ito ng sporty look sa ating Everest Trend. Kaya naman mas astig po yung dating. Ang Everest Trend ay mayroon pa rin pong 800mm water wading depth kaya naman pwede pa rin po natin ito isugod sa baha kahit lampas ng konti sa gulong nito. Pagdating naman po sa ground clearance, ito ay mayroong 223mm. Kaya naman malaki ang vertical room to travel at absorb road shocks nito. Meaning mas capable i-drive sa mga kalsada na hindi pantay at may mga nakaharang. Dahil hindi basta-basta madadamage yung ilalim and yung chassis nito. Equipped na rin po ang Everest Trend ng stepboard for easy access. Makikita rin po sa gilid ng Everest na mayroon itong fender garnish with chrome and turbo accent. Pagdating naman po sa side mirrors, ito ay equipped
ng power folding, power adjustable at side turn indicators. Kaya naman very convenient po ito gamitin. Naka-body color naman po ang door handle ng Everest Trend. Sa pag-open naman po ng fuel tank cover ay ipe-press lang natin ito, pero dapat po naka-unlock po yung door natin. Mayroon na rin po itong diesel accent para po magpaalala sa gasoline boy na diesel po yung dapat ilagay. For added safety na rin po. Ito ay may capacity na 80 liters at ang emission level po nito ay Euro 4. To close ay isasara lang po natin ito, then press po ulit. At once nilak na po natin yung mga door ay maglalak na rin po ito. Ang Everest Trend ay equipped na rin po ng splash guards. Yan ay upang maprotektahan yung paint sa body ng Everest. Pagdating naman po sa wheel size and type, ito ay 18-inch alloy wheels at ang tires nito ay 255/65 R18. Pag-usapan naman po natin ang chassis and suspension. Pagdating po sa front suspension, ito ay naka-double wishbone with coil spring and anti-roll bar. Ang front brake naman ay ventilated disc. Pagdating naman po sa rear suspension, ito ay naka-coil spring with Watts link and anti-roll bar. Then ang rear brake nito ay ventilated disc. Steel rim naman po ang spare tire ng Everest Trend. Mas naging sporty look naman ng new rear bumper design with black color accent. At ang maganda pa po dito sa Everest Trend, kahit entry level po ito, ay napakadali lang at safe na safe po tayong makakapag-park kahit sa masikip na area or parking space gamit ang rear parking sensor at ang rear view camera nito. Super attractive naman tignan ang new design na gloss black finish liftgate applique with Everest emblem. Kahit ang taillights ay mas pinaastig sa bagong design nito. At ang maganda pa po dito ay LED na po ito. At para naman sa dagdag advantage sa highway, ang Everest Trend ay equipped na po ng third brake light. Nagbibigay naman ito ng extra visibility sa atin pag nagbe-brake, lalo na sa bad weather conditions. Bukod dyan ay mayroon din po itong rear windshield wiper. Kaya naman kahit bumabagyo ay malinaw pa rin po natin makikita sa rear view mirror yung likuran natin. Mas madali namang makita ng tao or ng kasunod na sasakyan ng Everest dahil sa registration plate lamp na ito. Nakadadagdag kasi ng liwanag ito sa likod. Tara at pag-usapan naman po natin ang interior. Grabe, kahit sa door panel pa lang ay modern and sophisticated na ito tignan. Dito po sa driver side, ang switch para po sa power fold ng side mirrors ay ito po. Passenger windows lock, side mirrors power adjust, at ito naman po ang switch para sa power windows. Very unique and elegant tignan naman ang bagong indoor handle ng Everest Trend. Kahit ang power door lock buttons ay pang high-end na ang datingan. Ito naman po ang door panel ng passenger side. Para naman po sa mga control natin sa ilaw, ito po para sa headlight. Ito naman para sa auto on-off headlight, park light, at pag-off ng headlights. Ito po yung front fog lamps and rear fog lamps buttons. Ito naman po para sa cluster brightness at ang headlights leveling. Ganito naman po ang itsura ng susi natin dito sa Everest Trend. Ang seat materials ay naka-leather and synthetic leather. Pagdating naman po sa driver seat, ito ay naka 8-way power adjust. Then sa passenger seat, ito ay naka 4-way manual. Kung gusto naman po natin matulog at humiga, pwede po natin isagad ang sandalan ng hanggang ganito. Nagagawa rin po ito sa driver seat. Pagdating naman po sa glove box ay malaki po ito kaya marami po tayong mailalagay rito. Plus may ilaw pa po ito sa loob kaya madali po nating makikita yung gamit kahit gabi na or madilim. Mayroon ding cup holder yung bawat gilid. Para sa akin mas convenient po yung ganito na dito po banda nakalagay yung inumin. Mas madali siyang kuhain at ilagay. Nasa harapan kasi natin mismo. Isa pa sa maganda dito at very convenient din ay yung ito pong lagayan sa harapan natin. Usually po kasi sa atin yung mga nakaupo sa passenger seat, 'di ba po? Madalas siya nagsi-cellphone. So gustong gusto po niyan ay may lagayan ng cellphone dyan sa harapan. 'Di ba? Mas convenient. Kahit ang bagong design ng aircon vents ay napaka-unique rin. Plus, malaki pa rin ito kaya malakas pa rin yung paglabas ng aircon. So, malamig po talaga dito sa loob ng Ford Everest Trend. Ang steering system naman nito ay naka-electric power na po kaya naman magaan po ito i-drive.
Naka-leather na rin po ito kaya naman komportable po ito hawakan. Naging premium pa ang datingan dahil sa piano black and silver accent nito sa side na ito. Tara at pag-usapan naman po natin ang mga buttons dito sa left side. Ito po ang cruise control, increase and decrease ng kilometer per hour. Ito naman po kung i-cancel natin yung cruise control, speed limit, volume, at ang ating voice command. Dito naman po sa right side, ito naman po ang mga buttons natin para po sa instrument cluster. Ito naman ang hands-free phone. Then ito naman po para po sa infotainment system. Equipped na rin po ang Everest Trend ng Smart Keyless Entry with push button start. Kaya naman mas madali po tayong makakapasok dito sa loob ng Everest at mas madali rin pong mag-start at mag-off ng engine. Ito naman po ang stock para sa mga ilaw at ito po para po sa mga wipers. Tara at i-check naman po natin ang center console armrest. So ayan po, may lagayan tayo dito ng coins or kahit ng susi or kahit yung RFID cards natin, pwede natin dito ilagay. Then dito po sa loob, ayan, maluwag siya, malawak din. So marami rin po tayo mailalagay rito at mayroon pa tayo ditong 12 volt power outlet. At bukod pa po dito ay mayroon pa po tayong maliit na lagayan din dito. So pwede rin dito coins at susi. Then dito naman po, ito yung traction control button. At ito pong isa ay ang selectable drive modes button. At kahit po entry level ang Everest Trend dito sa Pilipinas, ay equipped pa rin po ito ng electric parking brake. Kaya naman napaka-convenient po nito sa driver. At dahil entry level po ito, kaya ito po ang design ng ating gear shifter. Automatic transmission po ito pero mayroon po itong manual mode. Kung gagamitin po natin ito ay ito po ang ating dagdag bawas ng gear. Sa gilid nito ay mayroon din po tayong 2 cup holder. Or kung hindi naman natin gagamitin para sa cup, ay pwede rin nating ilagay dito yung cellphone, shades, or yung susi. O diba may logo pa po nakalagay. At ito pa, another lagayan na naman po. Pwede naman itong lagyan natin ng fries. O kaya naman wallet, cards, or pwede rin kahit cellphone po. Ang Everest Trend ay equipped na rin po ng wireless charging. At kung nag-charge pa rin po tayo dito at nalobat po yung kasama natin, ay pwede po siya mag-charge dito sa kabila. Gamit naman po yung Type-C at Type-A na USB port. At dahil entry level po ito, kaya naka-single zone manual air conditioning po ang Everest Trend. Pagdating naman po sa audio and connectivity, mayroon po itong central display na 10-inch colored portrait touch screen. At ang connectivity nito ay Sync 4A with wireless Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Kaya hindi na po natin kailangan ng wire connection kundi i-open lang po natin yung Bluetooth. At sigurado naman na mafe-feel natin ang music trip hanggang third row seats. Mahina man o malakas, mapaloob man o hanggang labas. Dahil ang Everest Trend ay equipped ng 8 na speakers. Pagdating naman po sa rear view mirror, ito ay naka-manual day and night. At ito naman po ang overhead console ng Everest Trend. Check natin yung lights. I-check naman po natin yung lagayan ng eyewear. So ayan, malaki po kaya siguradong any size kasya po rito. Pagdating naman po sa sun visor, dito sa driver side, ito ay mayroong ticket holder. Then dito naman po sa passenger side ay mayroon pong vanity mirror with cover. Makikita rin po sa ceiling na equip po ito ng mga grab handles, cabin lights, and 4 na vents para sa air conditioning. Tara at pag-usapan naman po natin ang second row. Sa door panel nito ay mayroon ditong speaker, bottle holder, and of course, yung komportableng armrest, unique design ng indoor handle, mayroon ding power window switch, and of course, ang power door lock. Pagdating naman sa lagayan, mayroon po tayong map pocket dito po sa likod ng driver seat at ng passenger seat. Si Juicer po ay 5'6" in height pero malaki pa rin ang space sa legroom at headroom. Dito sa second row, kung dalawa lang po yung uupo at hindi gagamitin itong gitna, ay pwede natin gamitin itong rear center armrest with 2 cup holder. Mayroon din po ditong 12 volt power outlet at saka ito pong control ng fan. Para naman sa safety ng mga bata ay mayroon din po itong child seat ISOFIX anchor points. At para naman sa safety ng mga nakaupo dito sa second row ay equipped po ito ng 3 seatbelt.
Ang bench seat na ito ay nafo-fold po ng 60:40. Tara at pumunta naman po tayo sa third row seat. So ayan, ganyan po ang pagpasok at makikita natin na ganyan po yung space. Dahil nga po ang Everest ay SUV na ginawa pang family. Kaya itong third row seat ay gawa po talaga para sa teenager or para sa bata. Tara at check naman po natin ang compartment. Since ang Everest ay entry level, kaya manual po natin iaangat yung lift gate. Sa pag-unlock po nito ay pwede po nating i-press sa button na to or sa key fob po natin. Sa pagsara po nito ay dito lang po natin nahahawakan. Then ibababa po natin. Mayroon din po ditong cargo tie down na pwede nating pagtalian ng mga dadalhin nating gamit. Mayroon na ring trunk light kaya madali nating makikita yung mga gamit na kukuhain natin dito. Then mayroon din po ditong 12-volt power outlet para kung sakaling kailangan natin ng saksakan dito sa likod ay meron po tayo dito masasaksakan. Tara at buksan po natin ito. May makikita po tayo ritong lift support. Yan. Nakakatulong po ito upang madali po nating makuha yung tools or yung spare tire. Then dito naman, pwede tayo ditong maglagay ng mga basang damit kung mag-outing tayo, magsiswimming, ganyan. O kaya naman iba pang gamit or mga tools. Yan, pwede po nating ilagay dyan. Itong third row seat po ay naka-manual folding po. So ganyan po natin siya ifo-fold. At kahit po ang third row seat ay mayroon pong mga armrest and cup holder. Ayan, kung mapapansin nyo po, right and left ay mayroon po. Pag ibabalik naman na po natin yung sandalan, ay hahawakan lang po natin itong mga tali na to at hihilain po. So, ayan na po siya. Then, ipasok po natin sa loob nito para mas malinis po tignan. At kapag i-fold naman po natin yung second and third row seats, ay ganito po siya kalawak. Kahit yung medyo mahaba po, ay pwede po dito magkasya. At kahit entry level po ang Ford Everest Trend na ito, ay safe na safe po tayo dito dahil mayroon po itong 7 airbags. Bukod pa po dyan, talagang less effort din talaga ito gamitin dahil equipped rin po ito ng hill launch assist and rollover mitigation. Dahil ang nagagawa ng features na to ay napapatatag or napipigilan niya yung sasakyan na mag-rolling backwards upang makapag-take off smoothly and safely nang walang masyadong effort. Hindi rin basta-basta mananakaw ang Ford Everest Trend natin dahil equipped rin po ito ng security alarm system. Dami po ng in-upgrade, binago, at idinagdag na mga premium features. Magkano naman kaya ito ngayon? Ang Next Gen 2023 Ford Everest Trend 2.0 liter 4x2 6-speed automatic transmission ay nagkakahalagang 1,799 pesos.